Okay, so this is our dark and light side of life. Yung deck na ito, magsasabi kung ano yung mga problema na meron bukas. At yung isang deck na natira, yun yung magbibigay ng suggestion kung paano maiwasan or labanan ang problema. So, ayan na. Kuha tayo mamaya dyan ng tatlo. Dito tatlo din. And this is our Dark and Light Side of Life episode 242. Sa gusto pong magpabook ng full private reading, pwede naman po. No, message na po kayo. At, sasagutin natin. Unang problema, mga marites, mga pakialamera. Pangalawa, that the Two of Cups, yung taong mahal mo, totoong mahal mo. And pangatlo, the Nine of Cups, yung paghihintay na ginagawa mo. Okay, yan yung problema, suliranin mo sa buhay mo. Dahil ito ay isang paalala na posible nahihirapan kang ilabas ang totoo mong nararamdaman, totoo mong damdamin, at ipadama doon sa taong mahal mo yung gusto mo, na matagal mo nang hinihintay na madaman niya, malaman niya, marinig niya. O kasi umiiwas ka sa mga taong posible ayaw sa taong mahal mo. Tingnan natin dito Solusyon. The King of Pentacles. Lumabas talaga. Pangalawa, the Page of Cups. And pangatlo, the Hangman. Ngayon, ito pinakamahirap. Dahil lumabas dito na iba ang taong gusto ng magulang mo para sa'yo. Pero iba ang taong hinihintay mo. Yan ang pinakamahirap na problema. Kung ikaw ay isang masunuring anak or isa kang anak na mahal mo masyado magulang mo. Dahil tinitikis mo ang sarili mo. Kahit yung kaligayahan mo, kahit alam mo sa sarili mo na iba yung mahal mo, iba gusto mo, ito sana gusto mo, pero yung pinapakialaman yung desisyon mo sa buhay. Pero alam nyo, sa ganitong sistema, kung nasa tamang edad ka rin lang, and then, hindi ka na masaya sa current situation, sa current relationship mo, bakit hindi mo kausapin yung tao mismo na kasama mo, na kahit anong gawin mong pag-a-adjust, kahit ilang beses mo mang patawarin sa kasalanan, hindi na magwo-work on. Kasi, hindi mo matatawag na pagmamahal ang isang pagsasama kung hindi ka na nire-respeto. Ito kung re-respetuhin ka man niya ngayon, pero dati, binabastos ka, pinapahiya ka, no? Hindi lang sa kaibigan mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, kundi sa social media. Paano mo masasabi na mamahalin ka pa ng tao, ng asawa mo, na ipinapahiya mo? Kasi kahit anong pangangalandakan ang gagawin mo sa social media na mahal mo siya, na hindi ka mabubuhay pag wala siya, pero useless, kasi yung dating is ka-plastic ka na dahil napahiya na Ando doon na yung question mark sa isipan ng tao na fake na, no? Yung pagmamahal na pinapakita. At kung nagpapakita ka man ng respeto at pagsunod ngayon, hindi na respetong totoo yun, kundi takot kang mawala siya sa buhay mo. And the problem is, wala sa taong mahal mo, nasa sayo, na hindi mo kayang tanggapin, na hindi ka na niya kayang mahalin, katulad ng dati, na kahit may anak pa, no? Yung gusto niya sustentuhan na lang yung anak, pero ayaw ka na niyang makasama. Sa natural na paraan yan. Pero kung ikaw yung tipo ng tao
na biglang nawala yung asawa mo, nobyo mo, kalibin mo, na walang ni explanation, ginayuma yan, posibleng sinumpa or tinulam. So kung ganun ang nangyari, ipatanggal mo para bumalik sa'yo. Pero kung yung isang taong nagtatampo, isang anak na nagtatampo, na kahit anong hanap ang gawin mo, hindi mo makita. Dahil kapag ang isang tao ayaw niyang magpakita, hindi mo makikita yan. Katulad din ng damdamin, na kahit balibagin mo ang ulo niya, nasa puso at kaluluwa niya, alam niya kung sino ang mahal niya. Alam niya kung sino ang nagpapasaya sa kanya. So, kahit ikaw yung ikinasal dahil nagpabuntis ka para maka-overtake ka, or kahit ikaw yung kasama dahil mas mayaman ka, at yung isang mahal lang niya at walang ibubuga kumpara sa'yo, then asahan mo na yung pagsasama ninyo ay hindi siya magiging masaya. Magkakaroon ng up and down hanggang magkaroon kayo ng tornado sa relasyon nyo. So, lalong-lalo na ito, isa pinaka palatandaan. Kapag nag-asawa kayo or nagkasama kayo, tapos yung buhay ninyo, maraming problema, hindi na uubusan ng problema, ibig sabihin, maraming tao ang ayaw sa pagsasama ninyo. Maraming tao na nakikialam sa vibrations ninyo. At higit sa lahat, kung yung pinakasalan mo, masama ang loob sa'yo. This is the dark and light side of life. Kung gusto niyo pong malaman yung dark and light side of life po ninyo, message lang po kayo for full private reading. Proceed tayo sa Real Talk. Magandang gabi po.